Balik tayo sa mga balita. Aabot sa halos 100 milyong piso ng mga inabando ng sibuyas ang nadiskubre ng Bureau of Customs o BOC sa Port Harbor, Manila na hinihinalang galing sa China. Mismong si Senator Kiko Pangilinan din ang sumaksi sa pagkakadiskubre kung saan maituturing raw ito bilang economic sabotage. Narito ang report ni Crisa Lopez. Nadiskubre ng Bureau of Customs ang milyong-milyong halaga ng inabando ng pulang sibuyas na mula umano sa China. Pinangunahan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasama si Senator Kiko Pangilinan ang inspeksyon sa 26 na container ng abandoned fresh red onions mula sa China na may tinatayang halaga na mahigit 86.6 million pesos. Ayon sa BOC, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng ahensya laban sa mga iligal na pagpupusilit ng agricultural products at upang maprotektahan ang mga lokal na magsasaka, mamimili at lehitimong negosyante. Batay sa record, ang mga shipment ay naglalaman ng mahigit 72,000 na sako ng pulang sibuyas na may kabuang timbang na 650,000 kilogram. May katumbas din itong mahigit 9.6 million duties at taxes, kung saan higit 9 million pesos ang nananatiling hindi nababayaran. Nadiskubre ang mga shipment matapos maberipika ng Customs Intelligence and Investigation Service ng Manila International Container Port sa pakikipag-ugnayan sa Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture. Bagamat may naunang permit na inilabas laban sa mga shipment, sinabi ng BPI na hindi na ito dapat ilabas sa lokal na merkado dahil matagal nang hindi na iproseso at maaaring hindi naligtas para sa pagkonsumo. Dagdag pa ng ahensya, ang paglabas ng mga sibuyas sa merkado ay maaaring makaapekto sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka dahil nasa peak harvest season na ng sibuyas ang Pilipinas. Sa karagdagang verifikasyon, lumabas na hindi rin na-claim at hindi nabayaran ang mga kaukulang obligasyon ng consignee, dahilan upang ideklarang inabando na ang mga shipment alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act. Giit ni Commissioner Nepomuceno, patuloy nilang tututukan ang mga kahinahinala, hindi na-claim at abandoned shipments, lalo na ang mga agricultural products na maaaring makasama sa interes ng mga magsasaka at mamimili. Bahagian niya ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa smuggling, protektahan ang lokal na industriya at tiyakin ang transparency, accountability sa serbisyo sa publiko. Para sa Euro TV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.